sites that encourage vandalism, crime, or terrorism. Di ba merong nagsusunod-sunod yung mga racism. Lalo na pag mga maliliit, love, di ba? Tapos naririnig na nila, nagugulat na lang tayo na, saan nga nakuha yun? Yung mga ganon, ano. Always reminding you that kapag happy ang spouse, magiging happy ang buong house. Welcome sa inyong lahat. Another episode, interesting topic. But before that, love, Mag-like, mag-subscribe. Social media accounts katulad ng Facebook, ng Instagram, meron din po tayo sa YouTube, TikTok, at saka ang Twitter. as our kids get older, love, Trickier na ma-monitor yung Oo mga nga. oras nila or the time that they spend yung social media, di ba? Basta screen time and even yung pag-online. Pag dala-dala nila yung mga smartphones o kaya kung ano man yung gadget na hawak nila, yun ang tendency sa lahat ng oras, yun ang gagawin. minabuti nga natin na in the area of parenting. Pag-usapan po natin, no, let's talk about title natin, SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Naririnig natin yan, di ba? Pero syempre bilang magulang, we should be aware yan of what our kids see and hear online by teaching our kids safe and responsible online behavior. Also, we keep an eye on their internet usage. Kasama na rin tayong mga caregivers, magulang, or guardians. Tama. Screen time, yung internet usage, kailangan alamin natin ano. Or online activities nila. Online activities. Inappropriate na, di ba? Or hindi aayon sa ating family values or convictions na pinapanood ng ating mga anak. Ano ba yung mga example? Join mga social Network na wala pa sila sa tamang edad, or playing games na hindi age appropriate, or watching live streams which may show inappropriate content. Kaya kailangan po natin talagang pag-usapan, iniisip natin hindi maganda para sa kanila at yung pananaw nila sa mga content o material that they used to watch. Ito yung mga makikita natin, di ba? It includes information or images. It may upset yung child natin o yung mga children. Yung mga material na para lang sa mga adults, para bang it's a temptation sa mga bata maging unlawful or ma-lead sila to a dangerous behavior. Pornographic materials, yung mga contents na may mga minsan nagsiswear o kaya yung nagko-curse or nagmumura. Sites that encourage vandalism, crime, or terrorism, di ba? Merong nagsusunod-sunod yung mga racism. Lalo na pag mga maliliit, love, di ba? Tapos naririnig na nila, nagugulat na lang tayo na, saan nga nakuha yun? Yung mga ganon, ano. Worse is when they also chance upon yung mga gambling sites. Minsan din kasi may nagde-demand yung mga bata to have some privacy. Sabihin nila, please leave me alone, o kaya kaya ko na ito, ako nang bahala dito. If we give them yung space na yon, kung hindi nalalagyan ng boundaries, ng limitations, na minsan kahit na senior high school na yan or maybe college na, kailangan kang palalahanan. And also, there's a way for us to be able to communicate it. The internet can provide a safe virtual environment, quote-unquote, for exploring some newfound freedom. Pero kailangan with precautions taken. Diba? Talk about the sites and apps na ginagamit nila and ask about their online experiences. Magdi-discuss ka rin tungkol sa mga danger, di ba? Warning nga natin sila pag nag-i-interact with strangers online. Remind natin sila na meron din ito sa social media. Bibigyan namin po kayo guidelines how to share with your kids or children safe online use. Unang-una, follow the rules set by the internet service provider. The next one is to never post or trade, palitan ng mga personal pictures. Oo, minsan personal siguro na parang nilulure na pagpadala ka nga, ganyan. Lalo na pagka hindi mo kilala. So, never reveal also yung mga personal information. Palaging like address, di ba? Yung mga phone numbers, saan ka nag-aaral. Kaya saan ka nakatira. Okay, let's say this is a card. Let's say ito ay lisensya mo. Minsan, ang ginagawa, kukunan, finally, di ba, got my license. Hindi mo hinide. Dapat kaya naman i-edit yun sa photo, sa phone, di ba? Huwag mong papakita lahat. Kasi ituro din natin sa mga bata yan. School ID kunyari. Tama. Kasi nakalagay po doon, di ba? Number or address. Use only a screen name. Don't share yung mga passwords.
Maging accountable yung mga bata, no? Sabihin natin, maging open naman kayo at, just to be accountable. Again, may pamamaraan kasi. Kaya siguro lang, nahirapan tayo. Hindi maganda rin kung paano natin binibilin itong mga bagay na ito. Maganda na i-reiterate, Oo. paulit-ulitin natin ng reminder sa ating mga anak kung gaano po ito ka-importante. May boundaries talaga even in social media, no? Kahit sa telepono. Never agree to get together in person with anyone na meet mo lang online. Ito yung tinatawag na eyeball tayo without parents' approval or supervision. Ma-communicate din ninyo ito sa mga anak ninyo kaagad. Sa club nito, baka hindi ka na makauwi, di ba? Importante, paalalahanan natin sila. Also, never respond to a threatening email, a message, a post, or a text. And then lastly, always tell a parent or other trusted adults, mag-anak, uncle mo yan, auntie, or pinsan mo na mas matanda, about any communication or conversation that was scary or hurtful. Or nakakasakit, no? Meron pa tayong mga parental supervision. Spend time online, okay, mahalaga po ito, together to teach your kids appropriate online behavior. Tingnan talaga natin silang mabuti, ano yung mga kiniklik nila. Kasi minsan naintindihan ko po, no, na sige na kasi magulo or something, sige na, palaruin na lang natin. Pero hopefully na nakikita po natin yun, no, yung mga online behavior. Additional supervision is keep the computer in a common area where you can watch and monitor its use, not in individual bedroom. Kami as parents, dinesidean po namin na yung nag-aaral pa naming anak ay sa sala namin nilagay yung kanyang online pwesto para bukod sa nakikita din namin, pangalawa siya din yung hindi siya confined ba sa close na bedroom. No? Monitor anytime spent on smartphones or tablet. Pagtapos na po ba ang klase, alam natin kung anong nilalaro ng ating mga anak or sino ang kalaro or ka-chat or kausap. Bookmark kids' favorite sites for easy access. Na pwede nyo naman parang tandaan para dun lang niya pwedeng puntahan. Sites that I need to go to pag kunyari nag-aaral. Tsaka sa history naman lalabas yan eh. Kung ano yung mga Pinupuntahan. Kaya not unless sobrang wise ng mga bata ay buburahin yung history kaagad. Diba? Find out if there's yung mga online protection being offered by the school, yung mga after schools, friends' homes, or any place where kids can use a computer without your supervision. Pupuntahan man o may paggagamitan ng mga anak. Tama. Take note din po natin na pag merong nabanggit sa atin ng ating mga anak na uncomfortable online exchange nila, natin i-brush over lang na, hindi, wala yan, huwag mo pansinin. Pakinggan po natin sila dahil mahalaga po ay kanilang maintindihan. We have a last one. Take your child seriously. If he or she reports an uncomfortable online exchange, alam niya kung sino yung accountability person niya, authority. Sabihin ko sa parents O ko or yung nag-aalaga or kayo po ay isang caregiver ng isang bata, so kailangan din po na tutunan natin ito. Hopefully this really helps. Pwede yung pagbulay-bulayan at pag-usapan mag-asawa dahil it is for your child's welfare and syempre for the parents' benefit. Immediate action talaga para sa mga magulang. Another interesting topic for you. Once again, this is Coach Chico. And I am Marian Peña. Na nagsasabing, ang bawat pamilya may pag-asa. Happy spouse. Happy house. Bye.